Isang ganap na constitutional crisis. Ito ang matapang na pagsusuri ng isang eksperto kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa at sa gitna ng matinding tensyon sa Senado. Anya, tila wala ng respeto ang ehekutibo sa kapwa nito sangay ng gobyerno habang isinusuko ng soberanya ng bansa sa mga dayuhan. Si Prince Tripoli sa balita. Dahil sa mga matitinding mga kaganapan sa Senado, maituturing na ang constitutional crisis ang nangyayari ngayon. Ayon kay Professor Malutikia, nakakalungkot na makitang tila inihahanda ng Pilipinas para ipamigay ang isang mambabatas sa dayuhang korte sa kabila ng paggana ng sarili nating mga hukuman. Lungkot na nangyayari ito, makita natin na siguro nagulat sila na dumating si Senator Bato. Kaya nakita mo naman napakanipis ng majority ngayon, maalis ang isa dyan, magiging 12. So mahirap yung galawan, lahat very fluid yung political situation. At sinabi na ng ICC na nasa sa estado, 'di ba? Sinabi ng tagapagsalita nila nasa sa estado kung ibibigay si Senator Bato. Binigyang diin ang tila kawalan ng respeto ng executive branch sa Senado bilang isang co-equal branch. Ibinabala rin ang posibilidad ng illegal kidnapping o rendition na una umanong naranasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon ay banta naman kay Senator Bato de la Rosa. Parang sinasabi mo na walang respeto ang executive branch sa co-equal branch nila at gagawin nila ang dapat nilang gawin. Hindi naman tumatakbo si Senator Bato sa responsibilidad. Yun nga lang, ang gusto lang niya, nagkaroon tayo ng resolution, nagkaroon tayo ng batas tungkol din sa mga pagbibigay ng mga Pilipino sa dayuhan. Sana hindi maulit yung illegal kidnapping or rendition na ginawa kay Presidente Duterte at ngayon ay gagawin sa isang senador ng bayan. Iniuugnay din ang lahat ng ito sa nakabinbing impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, konektado ang panggigipit sa Senado sa paghahanap ng administrasyon ng mga mambabatas na susunod sa kanilang kagustuhan. At tila, nais Anya maghintay ng tamang liderato sa Senado na susunod sa gusto ng administrasyon bago ituloy ang proseso ng impeachment. Nakakasuka at nakakasawa na itong pambabastos sa mga institusyon at ang talagang binibigay ang mga tauhan na kasama sa Duterte administration para humina ng humina ang Duterte camp, no, ang anti-Marcos opposition. Makikita mo lahat ito konektado sa boto ng Senado sa impeachment. Ayon kay Tikia, walang rule of law na umiiral matapos ang mga kaganapan sa Senado. Walang rule of law. Simula Lunes, wala tayong nakikitang rule of law. Sumugod ang NBI, merong nabugbog na miyembro ng OSAA ng Senado. Chine-check mo ang bawat sasakyan na lumalabas sa Senado. May checkpoint ka malapit sa Senado. Yan ba yung rule of law? Binigyang diin din ni Tikia ang krisis sa ekonomiya at ang bilyong-bilyong utang ng bansa. Tanong niya, kung ang mga matataas na opisyal ay kayang ipamigay sa dayuhan, paano pa ang proteksyon para sa mga ordinaryong Pilipino at OFW? Alam mo, katatapos lang natin ng ASEAN. Hindi pa nga natin nahuhusgahan kung paano tayo nag-host, kung ano yung mga commitment na ating nagawa. Pangalawa, ang ating ekonomiya ay nasa krisis at kailangang umutang ng trilyon para lang makahinga ang Pilipino. Pang-apat, wala namang ginagawang bukod tangi para ma-resuscitate ang ating flagging economy, no? Sa huli, nanawagan si Tikia sa pamahalaan. Anya, may sapat na kakayahan ang mga lokal na institusyon para gampanan ang kanilang tungkulin nang hindi umaasa sa utos mula sa mga dayuhan. Ako nakikiusap, pwede naman natin yan litisin dito at ang ating Korte Suprema at ang Korte natin gumagana, mabagal pero gumagana. So nakakalungkot na makikita na naman natin itong mga preparasyon na ito na
ibibigay na naman ng isang Pilipino sa isang dayuhan na korte na hindi na tayo miyembro. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Prince Tripoli, SMN News. Mistulang eksena sa pelikula ang nangyari sa Senado kagabi matapos umanong magkaroon ng tensyon at putukan kasabay ng tangkang pag-aresto ng mga pinaniniwalaang tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ilang senador, staff at media personnel ang natakot at nagkubli sa loob ng gusali habang naghihintay ng saklolo. Narito ang balita. Nanginginig pa umano sa takot si Senador Camille Villar nang ikwento ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Oh my God, grabe yung nangyari kagabi kasi meron po kaming meeting kasama ng majority sa kwarto po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tapos mamaya-maya nakarinig po kami ng putukan. Tapos akala po namin fireworks. Kaya lang mamaya-maya ay dire-diretso na po yung putukan. Tapos alam na may naamoy na po kaming gunpowder. Ayon kay Villar, nasa opisina sila ni Senate President Alan Peter Cayetano kasama ang ilang senador nang magsimula ang kaguluhan. 10 kaming senador na nandun po sa office, sinira kasi parang hindi po namin alam kung papasukin kami. Tapos nagtatawag po kami ng tulong dahil nga po binabaril na po kami sa Senado. So humingi po kami ng tulong sa AFP, sa mga pulis, sa kung sino man po yung sumasagot ng phone. Dagdag pa niya, hindi lamang mga senador ang naapektuhan, kundi maging mga empleyado, media personnel at mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Dahil dito, nananawagan si Senador Camille Villar ng investigasyon upang mabatid umano ang buong katotohanan sa insidente. Naniniwala ko na dapat po magpatawag ng investigasyon ang Senado, dapat po magkaroon ng investigasyon ang Senado dahil in truth, if this happened to any institution in the Philippines or around the world, it deserves an explanation. I feel that the government should find out what happened because this is an affront to our country, our citizens, our officials, and to the institution of the Senate as a whole. Samantala, aminado ring nabahala si dating Senadora Cynthia Villar para sa kaligtasan ni Camille at Senator Mark nang mangyari ang putukan sa Senado. Natakot din kami kasi naandun si Mark at Camille. 12 midnight sila nakauwi nakakulong sila, tapos walang ilaw tapos may pumuputok. May mensahe rin ng dating senador kaugnay sa lumalalim na tensyon sa politika. Huwag na tayong mag-away, pabayaan na lang natin na mangyari kung ano mangyayari, pero we should not worry. Kaugnay naman ng tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi ni Cynthia Villar na mas makabubuting dito na lamang umano sa Pilipinas idaos ang anumang proseso laban sa senador. Si de la Rosa ay may arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sana wag na siyang, arestuin man siya dito na lang sa Pilipinas. Nitong umaga ay tinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman ang kanyang ahensya sa umano'y operasyon sa Senado. Habang nananawagan ng kalma ang ilang mambabatas, umaasa naman ang marami na mabibigyang linaw ang nangyaring tensyon sa isa sa pinakamahalagang institusyon ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.